Habang abala tayo sa mga isyung pambansa, may bago na namang mainit na bangayan. Si VP Sara Duterte nagsalita kasi tungkol kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office at ang linya niya, hindi ko siya kilala. Pero teka no, totoo bang hindi niya kilala o ito na naman? Ito na naman. Tara, pag-usapan natin ito. Real talk, walang takutan, basta totoo lamang po. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Okay. Nagsimula raw ang isyu nang kumalat ang mga usapang baka si Jose Claire Castro ang itatalagang Justice Secretary. Ang sagot daw ni VP Sara, what has she done to deserve it? O akala ko ba hindi niya kilala, no? Boom! Diretso at doon pa lang ramdam mo na ang tension, di ba? At nang tanungin si VP Sara tungkol sa performance ni Jose Castro bilang tagapagsalita ng Malacanang, ang sabi niya, hindi ko siya kilala. Talaga to si VP Sara, no? Pero ito baka hindi ibig sabihin na literal na hindi niya alam kung sino si Castro, no? Minsan kasi sa political language, ang ibig sabihin niyan ay hindi ko siya kilala sa trabaho. Wala akong nakitang impact o performance. Wala ba talaga o ayaw lang niyang makita? Pero ang sagot naman ni Jose Claire Castro, kung hindi mo ako kilala, huwag mo akong husgahan. Diretso ring palag, hindi paandaran. No? Si Claire talaga, hindi pa tutumba. Papalag talaga. No? Pero ang mas interesting dito, mga kababayan, pareho silang babae. Parehong nasa mataas na position sa gobyerno. Pero tila may hidwaan na lumalalim. Ang tanong, bakit? Kasi nga, naman, kung mismong si VP ng bansa nagsabing di ko kilala ang press officer ng Malacanang, may ibig sabihin yan. Hindi lang simpleng pagkilala or hindi pagkilala rather, kundi posibleng hindi pagkilala sa trabaho. Sino ba nagtatrabaho? Sino ba ang mas nagtatrabaho sa kanilang dalawa? At kung titingnan mo, hindi magka-align ang grupo ni VP Sara at ilang opisyal ng administrasyon sa communication strategies. Kaya itong patutsada, baka senyales ng mas malalim na in-house tension. VP Sara talaga, Mga kababayan, ito yung mga ganitong issue na dapat natin pagmasdan. Kasi kung mismong mga nasa iisang administrasyon ay hindi magkaintindihan, siyempre, VP siya, isang administration yan, di ba? Paano pa yung mensahe nila sa taong bayan? Ang gulo, di ba? Anyway, si VP Sara lang naman talaga ang laging wala nang ginawa kundi kumontra, di ba? Sa totoo lang, hindi ito simpleng di pagkakakilala. Ito ay tunay na patunay kung gaano kahalaga ang communication at respeto sa pagitan ng mga leader. Kapag nawawala yon, kahit gaano ka pa katalino o ka-powerful, nagkakaroon ng bitak. Pag walang respeto. Dito natin makikita na kahit nasa gobyerno ka, tao ka pa rin, marunong mapikon, marunong mangpikon, no?
magbitaw ng salita at minsan nakakalimot na lahat ng ito ay napapanood ng sambayanan. Parang, no? May mga taong nanonood eh. Lesson dito, mga kababayan, mag-ingat sa salita. Kasi minsan yung simpleng linyang hindi ko siya kilala, pwedeng maging headline, pwedeng maging simbolo ng division, which is true, di ba? So, ibig sabihin, may division kasi hindi niya kilala eh. Ayaw niyang tanggapin o patunayan o ayaw niyang i-acknowledge, di ba? Pero sabi nga sa Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kahit gaano kataas ang posisyon, God will still call us to speak with humility and discernment. Kasi sa dulo, hindi power o title ang magpapatatag ng bayan, kundi character. Character. Magkaroon dapat ng takot sa Diyos ang mga nasa posisyon, naglilingkod sa bayan, di ba? So, mga kababayan, ano sa tingin nyo? Sino ang may punto? Si VP Sara na prangka lang o si Jose Castro na ipinagtatanggol ang sarili? I-comment nyo. Gusto kong marinig ang thoughts nyo. Gusto kong marinig at maintindihan kung ano yung mga ipinaglalaban nyo rin sa sarili nyo. Basta be respectful lang po tayo, ha? Kasi importante yan. Walang banggaan, walang salitang di magaganda. Kasi dito, alam niyo naman, real talk tayo, pero hindi tayo nang aaway ng mga tao at hindi tayo nakikipag-away sa comment. Ano po? So, you can still give your thoughts and feelings without na makikipag-away. Ano po? So, entitled po kayo dyan. BBM followers kayo or Sara followers, Duterte followers. Let's all be respectful pagdating sa ating mga comments. Ano po? Ano po? Mga mahal kong manonood, kung gusto mo ng real talk, may wisdom, at tapang, subscribe ka na sa channel na ito. I-like mo ang video at i-share mo, share para mas marami po ang makarealize na minsan ang away sa itaas, tayo na mga mamamayan sa ibaba ang naaapektuhan. Hanggang sa muli po, hanggang sa susunod na real talk na usapan. Stay grounded, stay discerning, and always choose truth with grace. God bless you all. No po. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Thank you. Bye for now.